ating treasures of the game na kwentuhan ng ating sports memorabilia collector na si Dr. Michael Rico Vicina, ang isa sa 40 greatest player ng PBA. Walang iba kundi ang PBA legend na si Alan Tudyk. Samahan niyo kaming balikan ng naging makasaysayang karera ng tinaguriang The Trigger Man ng Philippine Basketball dito sa Treasures of the Game. Panoorin natin ito. Magandang araw, mga teammates at mga ka-treasures. Nandito tayo ngayon sa PhilInvest East Clubhouse, dito sa Cafe Justina. At welcome po dito sa Treasures of the Game. Ako po si Doc Vico Messina at ngayon tayo po'y magbabalik tanaw sa makulay na history ng Pinoy basketball. At ngayon sa episode na ito, tayo'y blessed po kasi ang ating guest po ngayon ay isa pong tunay na legend. Siya po ay isa sa mga pinakamagaling na amateur at professional na player sa kasaysayan ng Pilipinas. At kung shooting man lang ang pag-uusapan, siya ay kinokonsidera na perhaps the greatest Filipino shooter of all time. Ang ating guest po ngayon ay walang iba kundi si Trigger Man, Sir Alan Tudyk. For the Philippines, 55 index. 45-42. Isolou o relógio de arremesso de 25 segundos para o Sam Miguel Bia. So silwan na lang natin, Sir Alan, yung ating kwentuhan. So, di ba, Sir Alan, nagsimula po ang inyong college career po sa UE? Yes. So, sino po yung mga naging influential po na tao kaya nakapunta po kayo sa UE at doon po kayo nakapaglaro ng inyong collegiate career? Well, actually, yung kapatid ng father ko, meron siyang kumpare na naglaro sa UE before, no? Ang pangalan is Oman De Vera. And isa siya sa mga superstars nung early days ng UE. Pinapunta niya ako doon. Kakilala kasi niya yung coach that time, si Roberto Flores. I think is also a former Olympian. Doon nag-umpisa yun. Doon sa pagpunta ko ng UE, doon na yung istorya ng karir ko sa college basketball. Tapos I think yung naging coach po nyo nung nasa UE po kayo ay isang batikan na shooter din, si Sir Jamie Mariano, si Mr. Cool. Nung nasa UE po ba kayo, tinulungan po kayo ni Coach Jamie na regarding sa shooting, binigyan po ba kayo ng mga pointers, o nung nakita niya kayo, ay okay na to si Alan, siya talaga, pulido lang yung kanyang shooting form, yung kanyang mechanics? Nung time na yun, sa pagkakaalala ko, kasi si Coach Jimmy, during my last 2 years of playing sa UE, doon ko siya naging coach. Prior to that, marami akong mga naging coaches. Yun nga, na tumulong din sa akin para ma-enhance yung shooting ko, tsaka yung skills ko, no? Si Coach Jimmy, syempre, he gives pointers. Pero kung basta parang alam na niya na parang that time nung mahawakan niya kami, hinog na yung team namin, hindi lang ako, pati yung mga kasama, kasi halos sabay-sabay kaming nag-start sa UE. Almost half of the team halos sabay-sabay kami nung 1981-1982 season. Kaya pagdating ng 84, intact na yung team. Kaya hindi masyadong kaming nahirapan sa pag-adjust sa sistema niya. At the same time, hindi rin siya nahirapan masyado sa pag-adapt ng mga roles ng mga players. So, yun. So sa kaalaman din ng ating mga ka-treasures at ating mga teammates, si Coach Alan po ay isa sa 2 lang pong player na nanalo ng MVP na 3 times sa UAAP. 3-time UAAP MVP po si Coach Alan, at ang kanyang kasama po doon sa distinction na yun ay si Jun Limpot from Lasal. Tama. So ngayon po, Sir Alan, regarding po sa pagpasok niyo po sa national team, sa Northern Consolidated, paano po kayo pinili para maging representative po ng bansa natin sa mga national tournaments at international tournaments? Basically, ang goal kasi
ni Coach Ron tsaka ni na Boss Danding that time is to regain the Asian supremacy, no? Yung championship yung sa ngayon ang tawag is the FIBA Asia, no? Dati ABC. So gusto nating ibalik sa Pilipinas yung kampyonato. Nagka-problema sila noong 1983 dahil due to technicalities, no, may mga naturalized players sila na isinama na hindi nag-qualify doon sa certain criteria or doon sa ruling, kaya na forfeit yung games. I think, if I'm not mistaken, sa Hong Kong ginawa yun, no? So, right after that event, yung site na ng team ni na Coach Ron is yung 1985 ABC. ABC champ. So, noong 1984 pa lang, pino-form na niya yan. Nandiyan na. Doon kami pumasok ni Pido Harencio sa Team B Team B. ng NCC. Kasi yung Team A, busy kasi silang sumali sa mga liga outside the Philippines, no? So pagka may commitment ang NCC sa PBA, specifically nung third conference ng 1984, kami yung sinalang doon. Kami yung yun yung unang-unang tournament na sinalihan ko under NCC program. After nun, dumating yung 1985, slowly ipinapasok na niya ako sa Team A. Parang gumagawa na siya ng kombinasyon kung sino yung pwede, sino yung aalisin para in preparation for the 1985 ABC, which is, I think, December yon ng 1985. So, as early as January pa lang, may mga sinalihan na kami. The Pesta Sukan sa Brunei, February yun eh. Tapos the Jones Cup, the World Interclub, dahil nag-champion tayo sa Asian Interclub. Yun nga yung 1984, kaya kami naglaro sa PBA kasi nga yung Team A naglalaro sa Asian Interclub sa China. Tinalo nila ang China. I think it's in Malaysia. Tinalo nila ang China to represent Asia sa world. So pagdating ng 1985, naisama ako doon. Yun yung unang-unang stint ko sa national team as Team A. Nagpunta kami ng Jones Cup at saka yung World Championship sa Spain. Tapos, yun na, sunod-sunod na yun. Sumali na uli kami ng PBA. Yun yung third conference ng 85 na nag-champion kami. Tapos sunod-sunod yun na parang naging very successful yung program na yon. Hanggang sa dumating sa point na pagdating ng 86, umabot kasi ng 1986, early 86 yung championship ng ng ABC. So maganda yung naging outcome dahil nag-champion nga. Nakuha natin yung gustong yung goal. Yes. So yun, doon naglaro yung career ko sa NCC. Doon po sa NCC, sino yung mga naging paborito mong teammates at yung mga naging pinaka-close ninyo, mga naging pinaka-kaibigan ninyo during your NCC stint? Well, halos lahat yan, halos lahat. Pero syempre, of course, alam naman ng lahat yan na si Sambo yung pagka lagi kong ka-roommate, tapos halos kaming dalawa yung magkapalitan. Minsan magkasabay kami sa almost the same position kami. Tapos si Ives at saka si Hector, close din ako dyan. Pero almost all of them naman, very ako dyan. Sina Elmer, sina Alfie, Franz and Tonichi, yan. And of course, our naturalized players na si Jeff Moore at si Dennis Steele. So siguro yung most likely yung very good performance in the NCC nakatulong po sa inyo, Sir Alan, doon sa PBA draft noong 1987. Yeah. Tapos during the 1987, I think kayo rin po ang naging Rookie of the Year nung taon po na yon. Praying for great taste po yun, Sir Alan, di po ba? Yeah. Oo, kasi malaking bagay talaga yung international stint namin kasi doon namin nabibuild yung confidence namin. Imagine we're playing against taller and bigger guys, dominating talaga yung mga nakakalaban namin. In fact, doon sa Jones Cup na nag-champion kami, halos puro national team. Tuwan-tuwa kami nung tinalo namin yung Uruguay national team na during that time may 6th placer sa Olympics. So, talagang yung confidence level namin sobrang taas. Kaya pagdating namin ng PBA, parang feeling namin
namin, pare-pares lang tayong Pilipino rito. So medyo, hindi naman sa pagyayabang, modest aside, yung level of namin, maturity, medyo mataas na at saka confident kami na kaya namin makapag-compete kahit kanino dun sa professional level. How were you first accepted nung Great Taste na team na yon? Kasi as I remember, yung team na yon studded with mga all-stars na mga veterans like Sir Atoy Ko, Philip Cesar. So, paano nila kayo tinanggap ng mga veterans? Lalo na yung mga pioneers po sila, mga stars po sila at their own right. So, paano po kayo na-integrate doon sa Great Taste team po? Napakaswerte ko at dahil marami ako natutunan sa kanila. No? They welcome me with open arms. Malaking factor dyan is si Coach Baby Dalupan kasi siya yung nag-mold, siya yung nagbigay ng confidence sa akin. At yun nga, everyday nakakasama mo sila na mga idolo mo tapos naging teammate mo, tapos binibigyan ka ng pointers here and there. Tapos sabay-sabay kayong nagse-celebrate pag nag-champion, pag natalo, sabay-sabay din kayong hindi naman nagmumon, parang masama ang loob sa pagkatalo. Alam mo yan, parang doon nabuo yung yung not just teammate, yung friendship, outside basketball, magkakasama din. And I'm so blessed dahil naabutan ko yung yung era na yon na parang yung first generation, kami yung second, na-breeds namin yon into the third and until yun na nga, and so on and so forth. So doon sa mga veterans po na yun na tumanggap po sa inyo, Sir Alan, meron po ba sa kanila na yung nag-take talaga ng time na i-mentor ka? Almost all of them naman. Kasi I make it a point minsan na ako yung dumalapit sa kanila